Ako ay natutuwa na makasama kayo ngayong gabi dahil mula nung nagsimula ng gawain dito sila Ruben ay pinagpe-pray na po namin itong church na ito at nakakatuwa talaga na makita kayo at nasa saglit na panahon ay mukhang dumadami na agad po kayo at I'm very excited para sa inyo na talaga as you venture dito sa church planting work na ito. Parang gusto ko tuloy lumipat din at sumali sa gawain dito at na-experience ko kanina yung sweet fellowship habang nakikipagkwentuhan sa ating mga kapatid kanina dito, sa mga kalalakihan sa likod. So I'm very excited talaga sa ginagawa ng Panginoon dito sa kalagitnaan dito ng Santa Maria. Of course, kami ay nalungkot nung umalis sila Rayleigh na sila Francis at dahil sila ay bata pa lang, kilala ko na po sabi nga ni Francis ay sila ay galing sa simbahan at talaga sila ay bata pa lang nandun na po sa church. Kaya kami nalungkot pero at the same time nakakatuwa na makita na sila ay nandito, involved sa gawain and helping dito sa church planting work na ito. Bago po natin tingnan yung ating pag-aaralan ngayong gabi, gusto ko lang po pa sabihin, kami po yung nag-organize nung youth camp, kami ni Pastor Diego sa Muñoz at yung simbahan po namin, yung First Reformed Baptist Church of Valenzuela under the umbrella ng Reformed Baptist Church Association. Gusto ko lang po kayong bigyan ng warning, hindi kasi nailagay sa poster yon. Yung 500 pesos po na yon ay for the first 100 persons lang. At so gusto ko lang pong bigyan kayo ng warning kung gusto niyo pong isama yung mga anak ninyo, I suggest na mag-sign up na po kayo. Kasi sa totoo lang po, medyo mabilis mapuno hindi ko alam kung ano yung magiging presyo na namin pagkatapos ng 100 persons na yung pag napuno na po. Kami ay minakuha lang kasing subsidy na tulong galing sa ibang simbahan sa ibang bansa, kaya naibaba po namin. Kaya maraming entusado mga hindi member ng mga Reformed churches, tinatawagan ako at gusto magparehistro. At nung nakita nila yung price, sabi ko pwede naman pong dumalo. So, anyway, yun po yun. Now, ang pag-aaralan po natin, I guess is more of a study itong ating gagawin ngayong gabi. At ang ating topic nga po ay tungkol sa baptism. No, kami ay nag-meeting nila Pastor ni Joel Bigueta at nila Brother Ruben at ng ibang kalalakihan na kasama sa gawain dito ay isa sa mga na-suggest or na topic ay ito po itong tungkol sa baptism. Bakit? Well, ito po ay isang church planting work at eventually ang nais natin, ang hope natin ay ayun nga po, di ba, makapag-establish tayo ng isang simbahan dito at ang baptism po ay is described by many theologians as bilang entrance sa local na iglesia. Ano ibig sabihin ko? Well, ibig sabihin, kung tayo magiging bahagi ng isang local church, ito ay dapat pagdaanan natin, yung baptism. Kung tayo po ay mag-a-apply bilang bahagi ng simbahan, ay meron pong baptism na nire-require, na makikita po tayo. Makikita natin yan sa ating study later on, po. So, it's important na ito ay makita natin, mapag-aralan natin. Ano ba itong baptism na inutos sa banal na kasulatan? Nakita po natin yan sa Matthew 28 verse 16 to 20, di ba? Na passage. Ano sabi po doon? Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them, and when they saw him, they worshipped him. Sige po, I'll pause muna. At ayun na ba? Okay. Sige po. Nakakatuwa naman talagang makita yung gawain dito, na sa ilang pa lang ay ang dami-dami nyo na. I am reminded of yung gawain ni Paul sa 1 Thessalonians, na kung saan ay ilang linggo pa lang si Paul doon. I don't know if you're familiar with the Thessalonian church, but alam niyo po, si Apostle Pablo doon ay halos nagturo 3 linggo lang. At napilitan siyang umalis dahil sa mga pag-uusig doon. Pero, despite andun na siya for a few weeks, ay may naiwanan siyang iglesia.
na hindi pa naman kay it's longer than 3 weeks yung gawain na ito. Pero still, nakakatuwa na makita talaga ay you're growing in terms of numbers. Ano po. Anyway, sige, tayo pa manalangin muna at humiling ng tulong sa ating Panginoon, sa ating pag-aaralan ngayong pong gabi. Again, Panginoon namin, kami ay nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataon nito na kami ay tumingin sa inyong banal na sulatan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inyong pagsama sa gawain dito sa Santa Maria. Talaga galak ng puso na makasama mga kapatid dito, Panginoon, at makita kung ano ang progress ng church planting work dito, Panginoon. Again, as we study the word, dalangin po namin yung pagsama sa amin, tulungan kami, Panginoon, sa aming pag-aaral na ito. Ito pong dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. So ito po, ang ating topic. Excuse me. Baptism. Ang gagawin ko pong approach dito sa ating pag-aaral tungkol sa baptism ay gagamitin ko po yung 1689 Baptist Confession of Faith. Sa chapter 29 po, meron chapter doon on baptism. Kung kayo ay meron mga phones at meron kayong access o data at ay pwede nyo pang i-research yan online. Pwede nyo basahin po doon yan. Meron yan sa mga websites. At ito po yung ating gagamitin. Doon sa chapter 29 ng London Baptist Confession of Faith o 1689 Baptist Confession of Faith ay meron pong tatlong bagay doon na sinasagot, no? Yung confession po na yon. Yung confession na yon ay yun ang confession na ginagamit ng The Neighborhood Church. Napalitan ng pangalan, nakalimutan ko na. Ano nga ba ulit? Trinity Neighborhood Church. Okay. Kung saan kabilang si Brother Ruben. Ano? So, I'm assuming na ito yung magiging stand once itong church na ito ay itinayo. Ano po? Ito yung magiging official na constitution ng Iglesia o doctrinal stance. At doon po may tatlong bagay na binanggit. Unang-una, ano ang ibig sabihin o kahulugan ng baptism? Ikalawa, sino ang dapat na bautismohan? Ikatatlo, paano o ano ang tamang paraan ng pagbautismo? Okay, yun pong tatlong heading doon na gagamitin ko. Titingnan natin using yung 1689 Baptist Confession of Faith. So ito po, tingnan natin ano yung kahulugan ng baptism. Now, before that, let me just say, kaya maintindihan natin ano po, na ang baptism, hindi po ito nakakapagligtas. Ano? Hindi po natin kailangan gawin ito, hindi po natin kailangan dumaan sa baptism para tayo ay maligtas. Kailangan maintindihan po natin yan. Na meron po mga ganung pagtuturo. Ano? Yan po ang turo ng Roman Catholic Church. Ano po? Kung titingnan nyo sa Catechism of the Catholic Church, I'm not making this up, pwede nyo pong tingnan yan. You can research that. Ito po nakalagay doon sa Catechism ng Iglesyang Katoliko. Sabi doon, baptism is necessary for salvation. Sabi po doon. Again, pasensya na po kung nag-i-English ako minsan, Taglish po talaga ang preaching ko. Ewan ko kung nabanggit ni Ruben, ako doon ay lumaki din po sa England. Kaya magkakilala ko, we belong to the same missionary organization, although matagal na ako sa Pilipinas. Anyway, ito po. Baptism is necessary for salvation for those to whom the gospel has been proclaimed and who have had the possibility of asking for this sacrament. The church does not know of any means other than baptism that assures entry into eternal beatitude. So yun po nakalagay, sa Catechism ng Catholic Church. Sabi niya, kinakailangan daw yung baptism. Ito po daw ay necessary. At ang sabi pa doon, ang iglesia daw ay walang alam na ibang paraan kung hindi ang baptism o through baptism para daw tayo ay magkaroon ng assurance na tayo magkaroon o makapasok sa eternal life. Yun po ang teaching. Hindi lang po yun. Sabi sa Catechism nila, justification has been merited for us by the passion of Christ. It is granted us through baptism. Okay? So maliwanag po yun. Yun ang teaching ng Roman Catholic Church na ikaw daw ay kinakailangan mo mabaptize para ikaw ay maligtas, para ikaw ay ma-justify, ikaw ay din kailangang ma-baptize. Pag sinabi po mong justification o justified,
yan ay synonym, ano? Ang pinag-uusapan natin yan, basically kaligtasan, ano? Ang pinag-uusapan natin yan ay forgiveness of sin. So, sa kanilang teaching, lumalabas, para ikaw ay ika nga maligtas, mapatawad sa iyong kasalanan, para ikaw ay ma-justify, again, ayun nga, kailangan mo daw na mabautismuhan. Pero hindi po yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, tayo daw ay ma-justify sa pamagitan ng ng pananampalataya lamang. Sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Ano po? Yung term justification po na yan, ay yung word na ginagamit doon sa korte, ano? Pag ikaw ay may kaso at ikaw ay nililitis, ano? At ito na, hahatulan ka na, 'di ba? Ng verdict is either guilty or not guilty, 'di ba? Guilty or acquittal. Pag sinabing ikaw ay acquitted, ibig sabihin, sinasabi hindi ka guilty. Di ba? At ikaw ay palalayain. Yun yung idea ng justification, ano? Sinasabi ng judge, ika nga, you are justified, not guilty, you are righteous. Ika nga, ano? Yun yung hatol pag sinasabi nating justification. Sabi ng isang theologian, justification is a divine act where God declares the sinner to be innocent of his sins. It is a legal action in that God declares the sinner righteous. So, ayun po ang ibig sabihin ng justification. No? It is a declaration na ikaw ay matuwid, not guilty, ika nga, of your sins. At sabi ng banal na kasulatan ay, you are justified by faith. Kung ikaw daw ay sumasampalataya sa Panginoong Jesus, God declares that you are righteous, matuwid, you are justified. Hindi mo kinakailangang dumaan sa baptism, ano po, para gawin ng Panginoon yon. But it is simply by trusting in the Lord Jesus Christ. Now, paano magagawa ng Panginoon yon? Hindi ba talaga ay makasalanan? Hindi po ba? Meron ba ditong perfect na tao? Meron bang isang tao din hindi pa nagkasala? No, lahat po tayo ay nagkasala. Hindi ba? Lahat tayo ay guilty. Ngayon, ang tanong, paano ka i-declare ng Diyos justified? Paano niya sasabihin not guilty? Paano niya sasabihin na ikaw ay matuwid? Ngayong maliwanag na tayo po ay lumabag sa utos ng Panginoon. Na tayo ay nagkasala. Di ba ito yung nakakalungkot sa ating bansa, ano? Na minsan ang mga judges, ang mga hukom ay minsan nabibili, nababayaran, hindi po ba? May mayaman. Pero dahil mayaman sila, makapangyarihan, kahit nahuli na't lahat ng ay nagagawa pang mapalaya. Di ba? Hindi sila mahuli-huli o makasukasuhan dahil sila ay makapangyarihan. So, kung iisipin mo, ganun yung dilemma ng Panginoon ng ating Diyos. Yun ang kanyang dilemma o problema. Ika nga, paano niya tayo i-declare na tayo na makasalanan? Sabihin niya, not guilty. Di ba alam natin yan ay pinagbabawal sa banal na kasulatan. Yung mismo ang Diyos ay nagsasabi, huwag niyong gagawin yon. May mga paalala sa mga hukom noon na sabi, huwag niyong gagawin yan. Kung yan ay kriminal, may ginawa siya masama, dapat yan ay hatulan at yan ay dapat maparusahan. Huwag niyong sasabihin siya ay matuwid. Huwag niyo siya ay sasabihin wala siyang ginawang sala. But kung iisipin mo, pero hindi ba ganoon ang ginagawa ng Panginoon sa atin? Makasalanan tayo. Lumabag tayo sa utos ng Panginoon. Ngayon, paano tayo sasabihin righteous, justified, acquitted sa kanyang harapan? Well, yun po ay ginagawa niya sa pamagitan ng pagbilang sa katuwiran, sa pamagitan ng pananampalataya. Ang Panginoong Jesus ay siya yung sumunod dun sa mga utos na hindi natin kayang sundin. At tayo daw, pag tayo ay sumasampalataya sa Panginoong Jesus, yung kanyang righteousness na yon, yung kanyang katuwiran na yon, yun ang binibilang sa atin. Kaya ngayon, pwedeng sabihin ng Panginoon, bagamat tayo ay isang taong makasalanan, pero dahil tayo ay sumampalataya sa Panginoong Jesus, pwede niya ngayon sabihin, you are acquitted, you are not guilty, you are righteous. Dahil ang kanyang tinitingnan na katuwiran ay hindi yung katuwiran mo, ngunit ang katuwiran ng Panginoong Jesus. Yan po ay makikita mo sa Romans chapter 5, verse 18 to 19. Sabi po doon,
Therefore, as one trespass led to condemnation for all men, so one act of righteousness leads to justification and life for all men. For as by the one man's disobedience the many were made sinners, so by the one man's obedience, that is the obedience of the Lord Jesus Christ, many will be made righteous. Dahil yun nga po, binibilang yung kanyang katuwiran sa atin. At hindi lang po yun, God can justify us because yung kanyang justice is satisfied by the Lord Jesus. Ano ibig sabihin natin? Ibig sabihin natin na ating Panginoong Hesus mismo, siya yung nagbayad doon sa ating mga kasalanan. Nung siya ay namatay doon sa ng Kalbaryo. So yung pangangailangan ng isang banal na Diyos na masatisfy yung kanyang justice, yun ay sinatisfy ng ating Panginoon. Siya yung namatay in our place bilang ating substitute. Kaya ngayon po, ay pwede tayong i-declare ng Panginoon bilang justified person. Kung tayo ay sumasampalataya sa Kanya. Yung Kanyang justice is satisfied by Jesus Himself at yung righteousness na nire-require ng Panginoon ay yung righteousness ng ating Panginoong Jesus na ibinibilang sa atin sa pamagitan ng pananampalataya. Kailangan po maintindihan natin yun. At yun nga po ay sabi sa banal na kasulatan, come to us by faith. We are justified by faith. Hindi po sa pamagitan ng baptism. Hindi mo kailangan na mabaptize para ikaw ay maligtas o ma-justify. At kung sasabihin natin na kinakailangan mong mabaptize para ikaw ay maligtas, bakit naman sinabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 1 verse 17? Ano sabi doon ni Paul sa 1 Corinthians chapter 1 verse 17? Ito po, for Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, and not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be empty power. Strange, di ba? Medyo magiging parang hindi ata tama yun. Sabihin mo na kinakailangan mong babaptize para ikay maligtas, sabi nga ni Paul siya mismo, sabi niya, pinadala para magbaptize, but to preach the gospel. Di ba? At ang magandang halimbawa po dyan ay yung sa Luke chapter 23, verse 39 to 43. Luke 23, 39 to 43. Alam po natin yan, yung isa sa mga kriminal na kasama ng ating Panginoong Jesus, nung sila ay napako doon sa krus, pero siya ay sumampalataya sa ating Panginoon. At ang sabi niya, Jesus me, when you to your kingdom. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, truly I say to you today, you will be with me in paradise. Ngayong araw mismo, sabi ng ating Panginoon, ikaw ay makakasama mo ako doon sa paraiso. In other words, heaven. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, nabaptize ba itong tao na ito na pinako sa krus bago siya mamatay? Hindi po, hindi ba? Pero ang sabi ng Panginoon, siya daw ay maliligtas. Siya daw ay makakapasok doon sa paraiso at makakasama ang ating Panginoong Jesus. So maliwanag po na tayo ay hindi natin kailangan ang baptism para tayo ma-justify. Hindi natin kailangan ng baptism para po tayo ay maligtas mula sa ating mga kasalanan. But nevertheless, ito po ay importante. Ito po ay mahalaga. Dahil ito po ay inutos ng ating Panginoon, di ba? Yung sa Matthew 28 na yun yung tinatawag na Great Commission, yung utos sa atin na tayo daw mag-make ng disciples and to baptize, di ba? So ito talaga ay inutos ng Panginoon, ito ay mahalaga at dapat nating sundin. Ano yung baptism? Baptism, ito po ay yung outward symbol, o sabihin natin yung larawan ng nangyari sa isang tunay na mananampalataya. Ang baptism, ito po ay larawan kung ano yung nangyari doon sa isang Kristiyano, doon sa isang tunay na mananampalataya. Babasahin ko po sa 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 29, verse 1. Ang sabi po dito, ang bautismo ay isang ordinansya ng bagong tipan na itinatag ni Jesucristo sa taong binautismahan. Ito ay isang tanda ng kanyang pakikisama kay Kristo, sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli, at sa kanyang pagkakalaki kay Kristo, at sa pagpapatawad ng mga kasalanan.
Pinapahayag din nito na ang binautismohan ay nagbigay ng kanyang sarili sa Diyos sa pamagitan ni Hesus Kristo upang siya ay mabuhay at makalakad sa panibagong buhay. So dito po may tatlong bagay na binanggit itong ating confession kung ano yung kahulugan ng bautismo doon sa taong binautismohan. At ano po yun? Unang-una, ito po union with Christ. Ito po ay isang tanda ng kanyang pakikisama kay Kristo. Pakikisama kay Kristo saan? Sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli at sa kanyang pagpakalakip. So yun daw, ito daw ay tanda, na tayo daw ay in union kay Kristo. Tayo ay may pagkakaisa sa Panginoong Jesus. Sabi ng isang preacher kung saan ito daw ay para bagang pagsusuot ng uniform, ito lumaban yung ating Team Gilas na nakaraan. Siguro lahat ay heartbroken. I must admit I'm not really a big basketball fan. Ang laro ko po ay football, pero alam natin sila ay nagsusuot ng uniform, di ba? Sila ay nagsusuot ng uniform. Pag sinuot mo yun ay patunay na ika nga ay kabilang ka doon sa team na yon. At ito ang idea ng baptism ay parang ganun din, It is a way of identifying ourselves with the Lord Jesus Christ. Pag tayo ay binautismahan, ibig sabihin nito ay tayo nga daw ay united dun sa ating Panginoong Jesus, dun sa kanyang alin? United sa kanyang pagkamatay at sa kanyang pagkabangon muli mula sa mga patay. We're united to Him in death and in His resurrection. Of course, hindi ibig sabihin noon, porque ikaw ay binautismohan, ay totoo na sa iyo yun. Ngunit ang sinasabi natin doon sa isang tunay na mananampalataya, pag ikaw ay binautismohan, yun yung pagpapakita mo, na ikaw na ay may pagkakaisa kay Kristo Jesus. At hindi lang yun, ang pinapakita natin dito, pag tayo ay binautismohan, na ika nga yung ating kasalanan ay napatawad na, di ba? Yung ating kasalanan ay nahugasan na. Sabi sa ating confession of faith, ito daw ay nagpapakita sa pagpapatawad na ng mga kasalanan. Again, hindi ibig sabihin po, porque ikaw binautismohan, na totoo yun, na ang iyong kasalanan ay napatawad na. Ngunit sa isang tunay na sumasampalataya sa Panginoong Yesus, pag ikaw ay binautismohan, yun ang larawan na pinapakita po natin. Di ba? Yung ating kasalanan ay nahugasan na. Mamaya titingnan natin yung mode of baptism, ano yung paraan ng pagbabautismo. Pero alam naman natin, pag tayo ay naguhugas, syempre nilulubog natin ang isang bagay, di ba? Para yun ay mahugasan, for example. At yun yung larawan na nakikita natin, pag tayo ay binabautismo, tayo ay nilulubog sa tubig, pagpapakita ka ng pagkakaisa natin sa Panginoong Yesus, sa kanyang pagkamatay, at sa kanyang pagkabangon muli. Pero ang isang indication din po nun, ay ayun nga, nilubog tayo, nahugasan yung ating mga kasalanan. At ang isa pang kahulugan na binanggit po doon ay ito daw ay pagpapakita na tayo ngayon ay merong panibagong buhay na. Tayo ay ika nga namatay, ngayon ay bumangon mga sa mga patay kasama ng ating Panginoong Jesus. At ngayon, ibig sabihin, meron na tayong panibagong buhay. Yun po ang pinapakita ng baptism. For example, sa Romans chapter 6, verses 1-6, sabi po doon, what shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it? Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were buried therefore with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. Meron tayong panibagong buhay, and we are to walk in this newness of life, di ba? Ay yung dating pagkataon natin ay namatay na. Tayo ay nabago na. At tayo ay merong panibagong buhay na dapat lakaran. At sabi ko, at yun,
Sa Acts chapter 2, verse 37 to 41, ito po ang makikita natin sa panghugan ng baptism. Sabi ko kanina, ito po ay yung initiation rite, no, na makikita natin sa banal na kasulatan ginagawa pag ang isang tao po ay magiging bahagi ng iglesia. Pag siya po ay magiging bahagi ng simbahan. Sa Acts chapter 2, verse 37 through to 41. Babasahin ko po, ano? Sabi doon, "Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, 'Brothers, what shall we do?' And Peter said to them, 'Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you and for your children and for all who are afar off, everyone whom the Lord our God calls to himself.' And with many other words he bore witness and continued to exhort, saying, 'Save yourselves from this crooked generation.' So those who received his word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. Added to what? Added to the church doon, ano. So ito yung stand ng maraming mga theologians ngayon, ano po, na makikita natin, ano. Ang sinasabi niya ay really, kung titingnan natin, we can say na itong baptism, itong ika nga yung pintuan, ano, yung entrance doon sa local church. Kung tayo po ay magiging bahagi ng isang local church, katulad din dito sa Acts verse 37, sila sabi doon, they were baptized and then added to the church. Ano po? Sila ay binilang doon sa simbahan. Let me read ang isang comment ng author. Sabi niya, I think sila may pangalan nito, si Matt Smithers ata, "Is baptism required for church membership?" Sabi niya doon, church membership is a public affirmation of someone's public profession of faith in Christ. And Jesus has appointed baptism as the means by which his followers publicly profess their faith in him. A church can't affirm the profession of someone who hasn't yet made that profession. So sinasabi niya yung baptism nga, ito po, ano, ito yung paraan natin na para masabi natin publicly na tayo ay isang mananampalataya na tayo nga ay kabilang kay Kristo, ano. At para tayo maging kabilang sa iglesia, then we need to make that public profession. Kaya nga sinasabi natin, kung tayo eventually dito sa church planting work na ito ay mag-i-establish bilang isang simbahan, then certainly, ano, yung members nito ay dapat baptized believers. Ano po? So yun po ang meaning, significance noong baptism. Na ang tanong po, sino po yung dapat o maaaring bautismuhan? Sa ating confession, ang sinasabi po doon ay yung taong tunay na nagpapahayag ng pagsisisi sa Diyos at pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Heso Kristo. Yung dapat daw bautismuhan. Sa madaling salita, yung tao na merong pananampalataya, di ba? Ito yung tao na nagsasabi siya ay naniniwala sa Panginoong Jesus. Siya ay sumasampalataya sa Panginoong Jesus. At makikita niyo po yan, ano, sa banal na kasulatan na sa mga instances ng baptism, sa mga halimbawa ng mga tao na nabautismuhan, ay meron tayong makikitang faith and then baptism. Meron pananampalataya bago po sila binautismuhan. Kaya nga po sa atin bilang mga Baptist churches ay hindi po tayo nagbabautismo ng ng sanggol, ano po. Hindi katulad sa ibang simbahan. Dahil paano po masasabi natin na meron pananampalataya ang isang sanggol na hindi pa nga nakakaunawa ng salita, di ba? So, hindi po ganun ang ating practice. At tingnan po natin, for example, even sa Luke chapter 3, verse 8, even sa baptism ni John, makikita mo yan, anong sabi doon ni John? "Bear fruits in keeping with repentance, and do not begin to say to yourselves, we have Abraham as our father. For I tell you, God is able from these stones to raise up children for Abraham." Dito, po, sa Luke chapter 3, verse 8, even sa case ng baptism ni John, anong panawagan niya? Dapat merong pagsisisi, di ba? At dito, we will see, dapat merong pananampalataya.
Hindi sapat, sinasabi niya na sasabihin niyo ako ay Hudyo, ako ay galing sa angkan ni Abraham. Hindi sapat, no? Sasabi niya, para bang ito ay dahilan na. Ako ay qualified na para ako ay bautismohan. No. It's not according to the flesh. In other words, ano po? Kailangan meron tayong personal na pagsisisi at pagsasampalataya sa Panginoong Jesus. Tingnan po natin yung actual baptisms sa Acts chapter 2, verse 41, for example. Acts 2, verse 41, anong sabi po doon? So those who received His word were baptized and were added that day about 3,000 souls. Diba? Ang sabi doon, sino daw yung binaptize? Yung mga taong tumanggap ng salita ng Panginoon. Tama po ba? Sila yung binaptize, yung mga taong sumampalataya sa salita o tumanggap sa salita ng Panginoon. Acts 8, verse 37, or Acts 8:36 through 37, sabi po sa Modern King James Version, sabi po doon, and as they passed along the way, they came on some water, and the eunuch said, see, here is water. What hinders me from being baptized? Philip said, if you believe with all your heart, it is lawful. And he answered and said, I believe that Jesus is the Christ, the Son of God. At dahil doon, siya ay binautismohan, hindi po ba? Again, andun yung kanyang faith, di ba? Sinasabi niya, naniniwala ako. At yun yung condition kung bakit siya ay binautismohan. Again, you find this sa Acts chapter 10, verse 43, doon sa case ng Philippian jailer. Kung titingnan niyo po yan, maliwanag na yung Philippian jailer at yung mga kasama niya doon, sila ay nakarinig ng salita ng Panginoon at sila nga pa ay natanggap nila yung banal na espiritu at nakikita natin doon sila din ay binautismuhan. Ano po? Now, some tinatawag dito mga Pedobaptist, yung mga tao na nagbabaptize ng mga sanggol, sinasabi nila dyan, hindi lang daw yung Philippian jailer, ang binautismohan, ngunit yung kanyang buong household. At ngayon, sasabihin nila, kasama doon sa household ng Philippian jailer ay yung kanilang mga sanggol na anak. Kaya sabi nila, ito daw ay patunay na kung saan ay dapat, yung mga sanggol din daw ay dapat bautismohan. Pero kung titingnan niyo po yung passage na yan, wala pong sinasabing ganun, Walang sinasabi na merong sanggol dyan na binautismohan. At in fact, ang sinasabi dyan ay, for example, sa Acts 16 verse 34, ang sabi po doon, and he brought them up into his house and set food before them and rejoiced greatly with all his house, having believed in God. Merong faith. Merong tinutukoy na faith doon sa mga binautismohan doon sa pamilya ng Philippian jailer. So yung sa 10 pala ay yung kay Cornelio, yung sa Acts 16, yung sa Philippian jailer. But dito po, makikita natin again, hindi ko napapahabain, pero makikita mo yan, yung faith, yung belief, bago sila bautismuhan. At in fact, may isa pong kilalang Pedobaptist, ibig sabihin Presbyterian, for example, na nababaptize ng mga sanggol, si B.B. Warfield, kilala po siyang isang Pedobaptist, pero siya mismo aminado na kung saan ay hindi mo nga po ito makikita sa banal na kasulatan. Hindi mo makikita ito sa New Testament. Siya ay nag-respond dun sa isang sinabi ng isang Baptist at doon ay inamin niya. Hindi mo nga po ito makikita, itong practice na ito sa New Testament. At meron silang ibang paraan para magkaroon ng basihan na sila ay magbaptize ng mga infants. At ano yung kanilang dahilan? Well, sila ay bumabalik po doon sa Old Testament. At ang sasabihin nila, si Abraham ay tinuli ng kanyang mga anak. At dahil siya ay tinuli, ang baptism daw ay kapalit ng circumcision. So kung sila ay tinuli, yung kanilang mga anak, tayo daw bilang Kristiyano, yung kanilang ating mga anak daw ay dapat
bautismohan. Kasi ang katumbas ng circumcision ay baptism. Pero again, hindi mo po makikita yan sa banal na kasulatan. Ano po? At it's interesting, even yung confession po ng Pedo Baptist, yung Westminster Confession of Faith, kung pag-aaralan nyo, sila mismo inaamin. Yung tinatawag na regulative principle of worship, anong ibig sabihin noon? Ang sinasabi ng regulative principle of worship ay dapat mong gagawin lamang kung ano yung bagay na maliwanag na inuutos ng banal na kasulatan sa inyong pagsamba. Nakalagay po sa kanilang confession yon. At ano yung dapat na kasama doon sa regulative principle of worship? Ay kasama po itong Lord's Supper, itong baptism. At ang sinasabi nila, yan ay bahagi ng regulative principle of worship. Sakop yan. In other words, even sa kanilang confession, sinasabi, kung hindi maliwanag na inuutos yan, ay hindi dapat mong gawin. Pero bakit nila ginagawa? Well, maliwanag. Wala ka pong makikitang ganyang utos sa banal na kasulatan. Ano po? Hanggang doon na lang, again, baka mamaya ang iba kasi niya hindi familiar dito sa teaching ng Pedo Baptist. Ayoko masyadong lumalim po tayo doon, baka kayo ay ma-confuse. Let's go doon po sa sa tinatawag na mode of baptism. Ano po ba yung paraan ng pabaptize? Alam naman natin, sa ibang iglesia, ang kanilang paraan ng pagbaptize ay sa pamagitan ng pagwisik, hindi ba? O kaya sila ay kukuha ng tubig, bubuhusan ng isang sanggol at sasabihin nila, yun ay baptism na, di ba? Yun ang kanilang idea ng baptism. Pero kung titingnan po natin yung word baptize sa Greek, ang ibig sabihin po ng word na yon ay to immerse, ilubog. Yun po talaga ang ibig sabihin noon. Kaya lang, nung sila ay nagsalin na sa wikang English, sa halip na i-translate nila yung Greek baptizo, hindi na nila sinalin. Kasi kung sinalin nila yun, dapat nilagay nila immerse. Yun ang ibig sabihin po noon. So, ang nilagay na lang nila ay baptizo, which is really, yun yung Greek word, Yun ang ibig sabihin noon ay to immerse. At even si John Calvin po, yung kilalang reformer na nagtuturo ng reform na kinikilala natin, nagtuturo ng reform theology, siya mismo, sila po ay naniniwala sa pagbaptize ng mga infants. Siya po ay ginagawa niya yun, itong si John Calvin, baka nagulat kayo, yun po ay ginagawa niya. Pero siya mismo, inamin niya, na sa tuusin, ang word baptize, ang ibig sabihin nun po ay immerse. Yun talagang ibig sabihin nun. Ito ay ang paglubog. At makikita natin po yan na maliwanag yan sa iba't ibang bahagi ng banal na kasulatan doon sa mga halimbawa, for example, ng baptism, na ganun talaga ang kanilang ginawa. Nabanggit ko kanina yung Ethiopian eunuch, di ba? Sila po ay naglalakbay. Tapos yun nga, nakilala niya si Philip, nag-witness si Philip, sa kanya pinaliwanag yung salita. At anong sabi niya? Eto, may tubig dito. Ano yung naghadlang para ako ay bautismohan? Ano yung tubig na tinutukoy niya doon? Ayun ay malamang isang ilog, Imagine mo, ikaw yung naglalakbay, isang disyerto. Sa palagay niyo, walang baon na tubig yung tao na yon? Meron, di ba? Kung pwede lang palang ibuhos, di dapat hindi niya na sinabi yon. Eto, teka lang, may baon na akong tubig. Eto, Philip, paibuhos na lang. At ako ay iyong bautismohan. No, hindi niya sinabing gano'n. Sabi niya, dito, may tubig. Di ba? And you will see that over and over again. Na talaga, ang baptism noon, ang ibig sabihin noon ay to immerse. Ikaw ay ilulubog. At hindi lang natin makikita yan sa mga konteksto ng baptism sa New Testament, but of course, yung meaning mismo, di ba? Ano ba yung kahulugan ng baptism? Sabi natin kanina, ang kahulugan ng baptism ay po? Ito ay yung pagkakaisa natin sa Panginoong Jesus, di ba? Na siya ay namatay at siya ay bumangon muli mula sa mga patay. Kung hindi ka pa ilulubog, makikita po ba yon? Kung ikaw ay bibisik lang.
Hindi mo makikita po yun, di ba? Kung ikaw ay bibisikan lang o bubuhusan lang ng tubig. Para makita mo yung larawan na yun, ikaw po ay kinakailangan ilubog at bumangon uli mula sa tubig na yun. At yun yung larawan nga natin sinasabi natin, di ba, ng baptism. We have one with Christ in His death and in His resurrection. So ayun po pinaikli ko na lang marami pa sana bagay na tatalakayin doon pero medyo theological po yung approach ko dito doon at nakita ko meron tayong mga bata dito at baka masyado ko namang gawing malalim. So hanggang doon na lang po yung ating pag-aaral. Pero hope nakatulong po sa atin yun one of these days, as I said, perhaps pag-uusapan niyo yan ni Brother Ruben, yung issue ng baptism na ito. Perhaps darating ka sa punto na kung saan ayun nga, sasabihin niya, magko-covenant na kayo bilang isang iglesia. Well, eto po kailangan ay pag-isipan niyo ito. Handa po ba kayo magpabaptize? Handa pa ba kayo dumaan sa pagbabautismo at kayo ay ma-identify with the Lord Jesus Christ? Na ikang sabihin niyo, ako ay kabilang na kay Jesus. Ako ay napatawad na mula sa aking mga kasalanan at ako ay may panibagong buhay na po. Yan po ang ibig sabihin ng baptism. So hanggang doon na lang po. Again, kung meron po kayong tanong, pwede niyo pong tanongin ako mamaya o to clarify a few things or even si Brother Ruben tungkol sa bagay na ito.